المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid, sa maikling video na ito ating bibigyang linaw ngayon ang mga uri ng tauhid. Alam natin lahat mga minamahal kong kapatid na ang dahilan kung bakit isinugo ng Allah ang mga propeta dahil sa iisang mensahe. At ito na yung tinatawag na at-tauhid o ang pagsamba lamang sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Bilang patunay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ sa Surah Al-Anbiya. Ayon sa ating nauunawaan sa sinabi ng Allah, hindi kami nagsugo ng mga sugo na nauna sa iyo, maliban sa aming itinatagubilin o sinasabi sa Kanya o sa kanila na la ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin at kayo ay sumamba sa akin. Yan ang kanilang mensahe, iisang mensahe, pagsamba lamang sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. At sa mga sandaling ito ating bibigyang linaw ang tatlong klase ng tauhid. May kinikilala ang mga scholar na kung saan tatlong klase o tatlong uri ng tauhid. Ayon sa pagbabasa ng mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-alaman na mayroong tatlong klaseng tauhid. At ang unang klase na ito, sa tatlong klase ng tauhid na ito, ay yung tinatawag na at-tauhid ar-rububiyyah. Na ang ibig sabihin ng tauhid ar-rububiyyah ay yung ifradullahi biaf'alihi min al-khalq wat-tadbir wal-mulk wal-rizq. Ibig sabihin, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Halimbawa, tagapaglikha, tagatustos ng ating mga pangangailangan, siya lamang yung nangangasiwa at siya lamang yung naghahari. Wala nang iba pa bukod sa kanya. So tayo magbigay ng halimbawa tulad na lamang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Fatir. Hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Meron bang iba pang tagapaglikha? O meron bang tagapaglikha bukod sa Allah na nagbibiyaya sa inyo mula sa kalangitan at sa kalupaan? So yan ay halimbawa lamang mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang paglikha, ang pagbibiyaya, ganon din na ang paghahari na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul mulk, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Napaka mapagpala ang kung saan sa kanyang mga kamay ang paghahari sa lahat. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na kung saan siya ay sa lahat ng bagay ay may sapat na kakayahan na ito ay gawin o isagawa. So yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman sa tinatawag na pangangasiwa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard sa suratul Sajdah. Siya yung nangangasiwa ng mga kautusan o mga bagay mula sa langit patungo sa lupa. So yan ang mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ay maniwala tayo na siya lamang ang tagapaglikha, nangangasiwa, nagbibiyaya at naghahari sa lahat. So kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Dapat natin yan isa puso at paniwalaan at isagawa. Pangalawang klase ng tauhid, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam o kaisahan ng Allah, ay at-tauhid al-uluhiyyah o ifradullahi biaf'alil ibad. Ibig sabihin, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawaing pagsamba. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang patunay, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sa iyo lamang kami sasamba at sa iyo lamang kami hihingi ng tulong. Ganon din na halimbawa, na gawaing pagsamba
mga nakikitang gawain o hindi nakikitang gawain, lantaran man o hindi nakikita, tulad halimbawa ng pagsasala, dapat iukol lamang sa Allah. Ganon din ang dua na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. So ang dua o panalangin ay pagsamba sa Allah at hindi ito nararapat sa iba, kaya dapat sa Kanya lamang iukol. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At sinabi ng inyong Panginoon, kayo ay manalangin sa akin at akin itong tutugunan. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din na bilang halimbawa ng gawain natin ay yung pagpapaubaya. Hindi dapat tayo nagpapaubaya sa iba, bagkus sa Allah lamang tayo nagpapaubaya sapagkat sa Kanya lamang nauukol at nararapat. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ma'idah, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. At sa Allah ay kayo ay magpaubaya kung kayo nga ay totoong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating naman, ganun din bilang halimbawa, ang pagpapakupkup. Tayo lamang ay napapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa iba't ibang klase ng kasamaan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Sabihin mo, Muhammad, na ako ay nagpapakupkup sa pamamagitan ng Panginoon ng sanlibutan o Panginoon ng sangkatauhan. So yan mga minamahal kong kapatid, ang pangalawang klase ng tauhid at tauhid al-uluhiyya, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain. Dapat sa Kanya lamang paniwalaan natin na sa Kanya lamang ang lahat ng ating gawaing pagsamba. At bilang panghuling klase ng tauhid, ito na yung tinatawag na tauhidul asma'i was sifat. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang mga pangalan at katangian, na kung saan binanggit ng Allah sa Kanyang maluwalhating Quran o binanggit ng Kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kanyang hadith, nang walang pagbabago, walang pandarandag, hindi pinapawala yung totoong kahulugan, ganon din na hindi ito inihahambing, ganon din na hindi ito pinapasukan kung anuman ang pamamaraan ng katangian na ito, sapagkat siya ay ganap na dakila, sa Kanya lamang nararapat ang mga katangian na ito. Bilang halimbawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hashr, Huwallahul Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, Lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Ibig sabihin nun, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Huwallah, siya ang Allah, Al-Khaliq, tagapaglikha, Al-Bari, kung saan siya yung napakamahusay sa kanyang paglikha, Al-Musawwir, ang nagbibigay ng anyo sa kung anuman ang kanyang naisin, Lahul Asma'ul Husna, may mga pangalan na mabubuti, taglay niya ang mga pangalan na mabubuti, Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, at sa Kanya ay nagpupugay ang lahat ng mga nilikha na napapaloob sa kalangitan at kalupaan, wa huwal azizul hakim, at siya ay al-aziz na kung saan ganap na malakas, al-hakim na kung saan mabuti sa kanyang mga hatol. So wala nang iba pang mas mabuti sa kanya pagdating sa kanyang mga hatol. So yan mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pangatlong klase o uri ng tauhid, tauhidul asma'i was sifat. Ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian. So mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ang tatlong klase ng tauhid. Una, tauhid rububiyya, kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon o sa kanyang mga gawain. Pangalawa, tauhid uluhiyya, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos o sa ating mga gawain bilang alipin. At tauhidul asma'i was sifat, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian. Ibig sabihin, sa Kanya lamang nararapat at nauukol ang mga pangalan at katangian na magaganda na Kanyang binangkit sa Kanyang maluwalhating Quran. Hanggang sa muli, nawa ay nakapulot tayo ng konting aral sa kung ano man ang ating naging paksa o talakayan sa maikling video na ito. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.